At welcome po. Welcome po sa inyong lahat at magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Good day to all. Welcome po sa ating channel Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Ito ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. At sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So, again, ang ating topic ngayon ay una, bigay pugay kay Sir Lieutenant Junior Grade Glinik Itang. Si Sir, isa itong member ng Philippine Coast Guard. Assign siya sa Philippine Coast Guard Substation. Yes, Philippine Coast Guard Ipil Substation. Yan. Under ng Coast Guard District Southwestern Mindanao. So, si Sir, ayon sa balita, a Philippine Coast Guard Station Commander was shot and killed while inside his vehicle in Ipil Town, Zamboanga, Sibugay, on Thursday night, January 16. So, Sir, at condolence pala sa pamilya Itang at sa kanyang mga magulang, kapatid, other pa na mga relatives. Condolence po. My sincerest condolences po sa inyo. And may God have mercy on his souls. And may God protect your family. So, ayaw ko na basahin yung ibang detalye nito kasi medyo mapait-pait talaga yung mga ganitong bagay. Pasok ng taong 2026, one of the members ng isang pamilya nila, ito si Sir Itang, binaril. So in the in line of duty o performance of duty, binaril siya. So ganun talaga sa buhay, lalo sa serbisyo, meron ka talagang mga bagay minsan dyan na para bang dahil in the performance of duty, ang kasabihan ba sa English na damn if you do, damn if you don't. Ibig sabihin may mga masasagi ka, whether it be good influence, bad influence, good company, bad company, kung ano pa man dyan, talagang mapait ho talaga. Gaya nga ng, again, condolence po, tsaka to the men and women, to the officers, men and women of the Philippine Coast Guard, may this serve as an inspiration pa na sa love of duty and country. Ating sinumpaan tungkulin yan . So yun lang yun. May this incident kindle a sense of dedication to duty sa atin. Kasi lagi naman yan sinakasaad sa ating Coast Guard Credo at lagi naman yung minimemorize. So again, Sir, condolence kaya sa pamilya Itang. And Sir, so nga pala, kasi ma-relate ko lang sa incident na ito. Kasi nung 2024, meron akong kasama dyan sa headquarters. Ngayon, sabihin ko pa ba yung opisina? Hindi na muna siguro kasi yung tao nasa may mga activity na siya. Ang balita ko, inaantay na lang doon yung stay yung tawag dito, para bang masabi nating promulgation, kasi inaantay ba yung desisyon. Ngayon, ang nangyari noong 2024, nalipat yung office namin doon sa may gate 4. Tapos pero meron na kaming doon, yung tinatawag na TINE. So again, yung TINE is Teaching Information and Education. Yan yung sinasabing TINE. Mag-prepare ka ng topic mo, tapos i-research mo, i-lecture mo, kailan nakahanda ka. Yun ba yung basic sa tinatawag na 6.09, the instruction, instructor course. Yan siya. So in short, nag-usap kami doon nung prior na inaksyonan ko yung sa case niya. Initiative lang yung ginawa ko noon, tsaka nag-usap kami noon kung regarding sa kaso niya. Nalaman ko na 10 years, mga, hindi ko na lang sabihin yung precise, no? Basta matagal na, siguro mga
isa't kalahating dekada na, yun na lang masabi ko. So mga almost 15 years na yung case niya. Ngayon, nung nalaman ko, nakaramdam ba ako ng kirot sa loob? Opo, nakaramdam ako ng kirot sa loob. Sabi ko, bigyan mo ako ng ng detalye sa case mo. Sabi ko, bigyan mo ako ng excerpt ba ng information with regard sa case mo kasi papag-aralan ko para i-lecture ko dito sa mga kasama at para maturuan ba sila sa ibang mga bagay na kailangan din nating malaman, at gusto ko ring matuto kasi meron kaming tinatawag na mga protocols din diyan with regard sa sa nag-capsize ba na isang incident na nag-capsize na yung bang matawag nito, para bang motor bangka basta ganon. Hindi ko na ibigay yung presensya kasi nasa korte pa yung yung kaso, may inantay pa na decision or under promulgation pa for decision. Kaya hindi ko pwedeng sabihin kasi mahirap, bagaman hindi man ako part ng legislative or judiciary or legislative, baka masabi ba na sub judice. So ang sub judice kasi, sabi nga according kay Ma'am Pama, ang sub judice dapat member ka ng legislative or ng legal. Ganun ba? Or ng judiciary. In a sense ba naglabas ka ng mga information tulad nito, public. Shout out pala sa follower ko, saglit lang tapusin ko lang ito, baka makalimutan ko. So in short ganun. So nung nag-usap kami, yun na, nakaramdam ako ng kirot. Nag-initiative ako pero sinabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng details regarding sa kaso mo. Matagal yun, nakabinbin. Ang hindi niya lang alam, nung time na nag-usap kami noong 2024, inaksyonan ko kaagad. Ang ginawa ko, siyempre alam ko yung, kasi Coast Guard ako kahit pa paano, may idea ba ako kung yung sa trabaho niya, ang tinatawag diyan sa job description, yan. Para ma-perform mo yung duty mo, kailangan meron kang job description. Intindihin mo, unawain mo, at alamin mo yung paano gawin iyan. So, pagdating mo naman doon sa unit, halimbawa, may mga tinatawag naman yan dyan na briefing. Kaya, kahit first time ka, kahit papano, i-brief ka muna bago ka itatapon doon or ipapagawa siya yung isang trabaho. At hindi naman kagad ikaw yung team leader dyan Kaya ikaw lang yung pinaka-support. So in short, nilakad ko ngayon yung sa status niya, yung regarding sa case niya. However, ito masabi ko ba na parang initiative na lang. Kasi ang aking purpose dito, bakit naman una, hindi naman ako abogado, isa lang akong hamak na researcher, gusto ko mag-research, alamin ba yung mga detalye at para ba maituro ko sa kanya kung anong kailangan kong malaman at anong kailangan niya ring malaman na makatulong sa case niya. Kasi nagtaka ako, sabi ko bakit naman ganun katagal, 10 years na yung ganung kaso niya. Ano ba yun? 15 years na. Yun, bakit ka ako ganun katagal, 15 years na. So, in short, sabi ko, nag-initiative ako ngayon, pinuntahan ko yung mga concern. Yung mga concern. Tapos, somewhere dyan sa Baseco, pumunta rin ako dyan. May mga pictures ako Pero may bit akong documents related doon sa trabaho. Pero in short, nagpaalam ako ngayon sa inakyat ko na barko. Nagtanong ako doon muna sa personal nila kung pwede akong magtanong. May tatanong lang regarding sa ganito, sa bagay kay Kapitan. Sabi ko hindi naman to legal or what. Sabi ko basta may tatanong lang ako. Ang nangyari, pumayag naman. Tapos pinakita ko yung document. Sabi ko, ito ba yung ginagamit para sa mga ganitong trabaho, ganito, ganyan? Yung mga short ba related sa trabaho? Sabi niya, yes, ganyan. Pero nagpakilala ako sa kanya. Sabi ko, assign ako sa Coast Guard. Tapos, kita niya naman naka-uniform ako nung that time na yun, para ba formal. Sabi ko, sir, magtatanong lang ako kasi, sir, sabi ko, gumagawa ako at may ginagawa akong lecture. Ongoing yung TINE sa opisina namin. So, ito yung napili kong topic. Gusto ko pag-aralan para pagdating doon sa opisina may present akong topic ba na pwede kong ituro o i-lecture. Pumayag naman yung tao. Nag-usap na kami. In short, bumaba na ako. Ngayon, pagbalik ko doon sa motor ko,
ito ka ngayon. Meron ngayon doon, ano ba yun? Fortuner yata yon. Hinarang mismo sa tapat ng motor ko. Nakagilid na yung motor ko, nakasiksik na nga sa gilid eh. Talagang hinarangan talaga ng Fortuner, tainted pa yon. Hindi ko na lang pinicturean yung plate number at kung ano-ano pa. Kasi siyempre, ako, hindi naman ako takot magsabi ng totoo kasi yun talaga ang objective ko bakit ako pumunta doon. Ngayon, ganito, inatras ko ngayon yung motor. Again, gaya nga ng nasabi ko sa inyo, nagpicture-picture ako doon, tapos pinicturean ko yung barko kung saan na, at least reference ba na pinagtanungan ko. Kasi basic naman yan eh. So, yun lang yung akin. Ngayon, ano bang related niyan sa kay Sir Itang? Kasi ganito yan, yung in the performance, halimbawa, nag-initiative lang ako para tulungan yung kasama namin. Kasi may tinatawag kami na camaraderie dyan eh, may brotherhood dyan eh. Ganon yun siya. Tapos yung tao, member ng Philippine Coast Guard yan, in-enlist siya ng commandant. Siyempre, kabahagi na ng organisasyon yan. Ganon din yan siya. Hindi lang ibig sabihin tao ka dyan, wala. Hindi, kasama sa organisasyon yan. Lahat to ng assets ng Philippine Coast Guard, tao man yan, mapakuan. Puro ano yan, puro Coast Guard lahat yan. Govern yan ng batas ng Philippine Coast Guard, kasama sa take-out yan. Ngayon, ako, ramdam ko kaagad yon. Kasi bagaman hindi man ako halimbawa member ng isang investigasyon or what, pero sa trabaho ko at sa pinagdinanas ko dati na nakapag-aral ako ng sa masteral school diyan sa Asian Theological Seminary sa Iloilo Christian Reform, yan yung mga experience ko talagang nakadagdag talaga ng masabi ko na talino. Opo. Tapos naging salesman pa ako. Tapos kung ano-ano pa. Member pa naging Union, kung ano pa, yan na ngayon. Kumbaga, nag-accumulate yon sa tagal ng panahon na ipon ko. Tapos, siyempre nakaramdam na ako noon nung pinaradahan ako ng, Fortuner na tainted. Ang pinaka-assessment ko diyan, bumalik ka pa. Kumbaga, babanggain mo kami, motor ka lang, kami, Fortuner. So, ganun yon. In terms sa analysis, balimbawa sa pera, siyempre mas mayaman yung magkano ba yung motor ko second hand lang yung motor ko. Kanila, yung Fortuner, tainted pa. Patinted pa lang ng motor nila. Tsaka sa mags pa lang, presyo na ng motor ko yun. Baka hindi pa. Sa gulong lang ng sasakyan nila. Ganun ba? Naintindihan ko yan. So in short, ganun. Ano bang relation yan kay Sir Itang ng isang member ng Philippine Coast Guard na binaril nung last January. So, ganun kasi yan. Para bang sa trabaho, damn if you do, damn if you don't. Kasi meron ka talagang masasagi dyan eh. Tulad yan minsan, mautusan ka. Siyempre, pag inutusan ka, gagawin mo. Pero ang akin lang, alam ko din naman alamin ko rin dapat sa akin, bilang, halimbawa ako, concern ako, alamin ko rin dapat yung utos. Tulad yan, inutusan ako na basta ganyan, edi siyempre gagawin ko. Pero, kung alam ko na unlawful, alam ko naman yung dapat kong gawin din. Kasi mahirap eh. So, ganun yan ibig sabihin. So, sa kasama ko naman, yung tinulungan ko siya, gumawa ko ng inisitiba, mag-research, i-find out yung mga related na mga concerns doon sa case niya para matulungan siya. Ginawan ko ng paraan. So, ano bang related nito? Yun na nga, may masasagi ka talaga. Tulad yan, kasi meron silang mga lakad dyan. Ayaw ko nalang banggitin. Kasi nung civilian ako, first hand nasaksihan ko yan. Civilian ako noon. Tingin nila sa akin, tanga. Tama yun, tingin nila sa akin, tanga. Kaso merong natatandaan ko yun. Kung ano mang yung nag-transpire nung civilian ako, hindi ko nalang banggitin kasi mga masaselang bagay yan eh. Masasagi natin yung mga malalaking tao eh. Opo, alam ko din ho iyan. Kaya meron akong alam na hindi ko talaga sinasabi din. Mga sikretong bagay yan na hindi ko sinasabi. Opo, ganun lang yan siya. So kay Sir Itang, hindi ko man alam yung pinaka-kompletong niyaan. Pero yun na yun. Pero under sa follow-up ng mga pulis, kasi nireport sa pulis kasi police matters na yan eh. Yung tulad yan, shooting incident, tapos may namatay pa. Siyempre, police matters na yan. Trabaho na ng pulis ngayon, sa pulis na ngayon yan. So, inimbestigahan nila. Kaya naman nila yan. Sa laki ng institusyon ng pulis, alam nila yan, kaya nilang sagapin yan. Ayaw ko na lang pangunahan yung pulis.
Ang babastos talaga ng mga pakai. So ayaw ko na lang pangunahan yung kapulisan natin na may hawak ng kaso niya. So alam na nila yung dapat nilang gawin dyan kasi trabaho na nila yan. Ako hindi ko naman trabaho yon. So ganun lang yung akin. So ganun nga. E de balikan natin, tuloy ko lang yung kwento ko dun sa kasama ko. Nagulat siya. Nung siguro the following day or the following days, nagkita kami sa opisina. Inausap ko siya ngayon. Kasi pinuntahan ko pa doon sa Department of Justice, nag-inquire ako doon sa ng legal ng abogado for seeking to seek legal advice, ganon, legal inquiries, ganon ba? So ganon. Pagdating ko doon sa DOJ, pinaunlak ka naman ako ni Attorney Fama, yan yung public prosecutor si Ma'am Fama. So ma'am, talagang okay ho kayo talaga. Maluliban sa maganda ka na, abogada ka pa, ang galing nyo at mabait pa po kayo. So yun lang yun. So pagbalik ko ngayon sa opisina sa Coast Guard, hindi niya ngayon alam yung mga ginawa kong aksyon. Tapos may pinuntahan pa akong mga isang government agency, pinuntahan ko, humingi ako ng mga impormasyon doon. Basta kumalap na ako ng impormasyon. So yun na yun, kasi meron akong gusto na tulungan siya. De pagkita namin sa office, nagulat siya ngayon. Sinaysay ko sa kanya. Ngayon nagtaka siya. Ang ipinagtataka niya, wala siyang binigay sa akin ni katiting na impormasyon. Halimbawa, bakit ko alam? Tapos may nilalatag na akong mga bagay sa kanya. So ganun lang yon. Bakit na may mga nilalatag na ako, tsaka may mga papel akong hawak, tapos pinrovide ko doon. At isa pa doon, nag-conduct na ako ng tinatawag na initial info drive with regards doon sa kaso niya. Pero in-inform ko naman sila at sige kasi nung time na yon may mga activity siya, kasama niya si Sir. So kay Sir Duran pala, Sir Eugene. Sir, thank you very much sir sa Sir. Sir, thank you very much sir sa sir sa tawag nito. Sa pagpa-unlock ninyo na inapprove ninyo, pinayagan ninyo na ibalik yung teaching information and education sa opisina ninyo dati, sa opisina natin dati, dyan nung nilipat tayo dyan sa Gate 4. So, thank you very much, sir. At talagang ang laki mo ng tulong iyon para yung mga tropa natin dyan ma-inform at na-exercise pa nila yung mga tinatago nila at mga angking galing at angking talino. So, sir, thank you very much, sir. Approve na lang, yan, enough na muna yung one salute kasi baka sabihin hindi naman tayo sundalo, hindi naman tayo active sa salute ka. So it's a show of respect lang naman yan sa simple yan, basic na courtesy yan. Salute is the basic courtesy sa uniform service or sa military. Yan yung salute. So, yun lang yun. So, bakit ko ba nabanggit iyan? So, ganun lang yan siya. Anong time na yon ako, sinabi ko talaga yung totoo regarding doon sa inakyat ko na barko. Sabi ko nagkakandak ako ng TINE at ginagawa ko muna ng research bago ko ituro. In short, ganun lang yan. Ngayon, idagdagan ko pa. Natapos na yun. At natapos ko rin naman yung kabuuan ng lecture doon sa kasama namin. At liban pa doon, meron kaming mga pag-uusap. Pag-uusap na private ba? Kung ano man yon regarding sa case ba niya, at sinabi ko sa kanya, sabi ko akin lang, mapayo ko lang, Jeff, wag mo na lang sabihin sa abogado mo na meron kang masabi ba na counsel. Hindi ko naman masabi na legal counsel mo ako or abogado mo. Kasi una, hindi man ako abogado, hindi man ako isa lang akong hamak na researcher, isang hamak na Coast Guard. At saka sabi ko, swerte mo lang dahil graduate ako sa Maritime School at naging member ako ng Union sa United Filipino Seafarers, yung mga yon. Tapos nag-aaral ako, nag-self-advance ako. Tapos yon, isa pa akong Coast Guard. So in short, naturuan ko din naman siya. Ang sabi ko sa kanya, basta yun lang chip, sabi ko, wag mo na lang sabihin. Pero tinanong ko siya, kasi nakailang pag-uusap kami. Sabi ko sa kanya, sabi ko, yung mga tinuro ko ba sa'yo, alam ng abogado mo? Sabi niya, hindi. Sabi ko, ganun talaga kasi una, lawyer siya, hindi naman siya specialized sa mga ganito kasi may mga bagay kasi na special related lang sa ganitong profesyon o sa ganyang career. Sa mga maritime school. So ganun yan. Kaya nga sa United Filipino Seafarers dati, nung member pa ako dyan, nung 1995,
may mga Filipino seaman na nagkakaroon ng mga kaso, dinadala namin doon sa may Eurasian Building. Natatandaan ko pa yung building eh. Sa Pedro Linsangan Law Office. Yan, yung maritime lawyer o maritime lawyer expert. So, ganun ba? Pwede ba bang sabihin na expert? Kasi maritime law is a special law eh. May tinatawag pa yan sa maritime law na dalawang klase, yung parang international tsaka meron pa yung local. So, ganun niya, parang nahati pa yun sa dalawa eh. English rule yata ang gamit yan, tsaka kung ano pang... Para bang sa measurement, di ba, may tinatawag na inches, yung metric system, tsaka English system, di ba? Iba yung sukat sa inches, iba yung sa centimeter, kaya dalawang form of measurement yan eh. So, ganun din yung sa batas sa maritime law. Meron siyang international, meron din siyang domestic. So, in short, kung ano pa man yung mga implications dyan, o mga napaloob dyan, siguro, ang isa lang masabi ko doon, regarding siguro sa mga compensations, so ganun yun, sa mga special laws, mga special cases, so ganun lang siya. Kaya may tinatawag sila na local. Tsaka when it comes sa venue ng korte or ng kaso, siyempre maritime law ang ina-apply pero dito siya sa local. So may mga special yan na mga korte na kinikater yung kaso sa maritime law, sa maritime cases in particular. So ganun siya. Tulad yan sa amin sa Coast Guard, meron kaming Bureau of Marine Inquiry. Although na Marine Inquiry is just, pero may mga bagay na ini-inquire siguro. So, hindi ko na anuhan muna kasi hindi ko pa nakita yung mission and function ng Bureau of Marine Inquiry kung nag-i-exist pa yan dyan sa Philippine Coast Guard. So in short, ganon, balikan ko muna dun sa Union. Yun siya, yung sa experience ko noon nung ako'y member ng United Filipino Seafarers under sa tutelage or leadership ni Engineer Nelson Ramirez. So yun lang yun siya. Kaya balikan ko again sa trabaho, lalo sa uniform service. Kahit na hindi sa uniform service, basta sa government, when involving lalo sa mga money matters, masaselan talaga yan. Mayroon ka talaga mga masasagi din. Ganun siya. So, ang akin lang, kung meron man siyang mabuti o masamang nagawa, wala na ako doon. Pero ang akin lang condolence again sa Pamilya Itang, kay Sir. Rest in peace, Sir. May God protect your family. Ganun lang yun, Sir. So, ano pa pala? Bakit pala ako nag-live? Kagabi, nagbabasa ako. Dami akong binasa eh. Minsan napupuyat ako, lalo minsan pag nagigising ako ng maaga. Siyempre, hindi ko naman nakalimutan yung panalangin. Ako kasi pag nananalangin ako, nakaupo lang ako niyan, minsan nakahiga. Hindi mo alam, hindi ko pinapakita na nagpipray ako kasi alam ko rin yung manalangin na ganun. Kumbaga nakasanayan ko na. Yung nakakakita sa akin, kita nila, kumakain ako, hindi ako nananalangin. Ang alam nila, hindi. Pero meron yun. So in short, basa ako ng basa. Ito pala panawagan ko. Saglit lang ha. Ito na siya. GoPro collapse. GoPro collapse refers to the company dramatic fall from $11 billion valuation in 2014 to significant losses driven by stiff competition from smartphones and cheaper brands, failed diversification like the Karma drone, market complacency and strategic missteps leading to major layoffs and a sharp decline in stock value. Though they've since focused on stabilizing through subscription and simplified
products. Bago ko ituloy, sino ba yung founder ng smartphone? Saglit lang I-kuan ko ito, copy paste ko muna. Tapos ipi-paste ko dito sa aking Facebook Live. Hindi ko na siya muna i-edit Bawasan ko muna yung volume nito kasi biglang lalakas ito Online pa ba ako? Nang istorbo talaga. Yan. Edit ko na lang para kasi ginawa na rin lang. And pagpasensyahan nyo na edit ko na rin para pag binasa nyo medyo mas maganda siya. Ayan na, kalimutan ko i-copy paste saka na lang pagka nag-offline. So, ito, bago ko pala ituloy ay call sa I call upon the attention of the GoPro if this is consider this as an informal proposition to your company. I am Jesus Sukgang Jr., a lowly Filipino, a Filipino content creator, appeal and call upon the attention ng GoPro na kung meron kayong office dito or mga tao sa Pilipinas, willing ho ako. I am very willing to give to you mga ideas. Opo, pwede yan. Bigay ko sa inyo yung innovations. Dito nakatago sa loob. Bigay ko sa inyo para sa company brand ninyo. So, hindi nyo naman kailan na ako bayaran. Bahala na kayo. Kung mag-success man yan, edi very good. Pero kung meron kayo, willing ho ako. Willing ho ako na ibigay sa inyo lahat ng nalalaman ko dito. Sino ba si Jesus Sukgang Jr., ang aking portfolio. Graduate ho ako ng umpisahan ko muna ng kinder ako. Nag-kinder ako sa Iloilo Central Elementary School, yan sa Iloilo City.
Tapos nag-graduate ako sa Seventh-day Adventist diyan sa Mabini, La Paz. Graduate ako ng La Paz National High School. Tapos graduate ako ng John B. Lacson. Ano bang aking background sa trabaho? Dati akong staff diyan sa Monsoon Shipping Management, crew management diyan sa may Malate. I was a former member ng United Filipino Seafarers. Also dati akong security guard diyan sa LRT from Carriedo to Caloocan under ng Lockheed Agency. Ano pa ba? Tapos work related lang Tapos nag-service crew ako sa isang fast food chain. Tapos nag-bartender, dishwasher, nagbodegaman. Tapos ano pa ba? Yung portfolio ko, yung background ko. And then nag-salesman ako sa isang Pag-asa marketing diyan sa Iloilo City, kaso lang wala na yung Pag-asa. Tapos meron akong background sa masteral course sa ginanap diyan sa Iloilo Christian Reform under ng Asian Theological Seminary, New Testament Survey. My teacher was an American. I forgot the name kasi my teacher's name sa Asian Theological Seminary. It's because na yung documents ko sa Iloilo City. After that, naging ano pa ba ako? Nag-security guard. Ano pa ako ulit, nakapagtrabaho ulit ako sa food chain, sa fast food, and then nag-background ako sa sa isang grocery. Isa akong masabi ko bang casual sa isang grocery. But then we were designated kami na sa display area, so ganun. And ano pa ba? Meron akong background sa hotel and restaurant services under sa Helping Foundation na tinayo ni late President Ramos and his wife, Ming Ramos. Buhay pa naman yata si Ma'am Kanila yan. Meron akong doon, hotel and restaurant services. Yun na ngayon, yung sa bartending, sa ano pa ba? Basic sa computer, ballroom dancing, yun, ganun ba? Tapos sa kasalukuyan, isa akong member ng Philippine Coast Guard. Sa Philippine Coast Guard, meron akong CGMC course, class 2 ako, class Kalinga of 2001. And isa akong dating researcher dyan, hamak, assign na ako sa isa akong hamak na researcher dyan, support sa Doctrine Development Research Center. Ano pa ba? May background ako sa media. Ginanap noon dyan sa may Tower 1 sa Makati way back 2008. And under sa Malayan newspaper, dyan na ginanap naman sa Philippine Coast Guard Headquarters. Yan yung mga seminar ko. Ano pa ba? Nag-attend ako ng mga seminars and then nag-self-advancement ako sa law and other mga ideas pa. So, ito lang masabi ko sa GoPro. Kung willing kayo, if my video reach your attention, tingnan ko ngayong founder CEO. So, yung GoPro founder is Nick Woodman. So, Mr. Nick Woodman, sir, if you want na a lowly Filipino, a Filipino content creator, I am very, very willing to help you to revive your GoPro brand. Sir, very willing ho ako. May mga ideas dito, sir, sa loob. I will give it to you for free. And if success comes later, bahala na po kayo, sir. Hindi ko naman titingnan yan na utang na loob. Dahil isa kang Amerikano and I want to help America. So yan, sir, ibibigay ko sa inyo. So if you want to test my capacity, if I may suggest, I appeal and request your attention na allow me to face that AI who said he is God. Allow me to face him in an online debate, a face-off debate, whatever, what time. Dito lang ako sa Pilipinas. If you want to visit the Philippines, come and visit the Philippines. Willing ho ako. So, yun lang ho.
In my Facebook, I have posted the questions with the reward Philippine cash money worth 133,000. Those are questions, those are biblical questions. So, if you want to test it, there are lots of genius in America, trillionaires o billionaires in America. The best brains nandyan sa inyo, mga special, mga talented na mga Pilipinos nandyan. You can test that question and may this appeal, may this video reach your attention, and if you are willing, I am also very willing to give you ideas. Sir, marami ho dito. I have lots of ideas in here. So, if you want to test it, come and visit the Philippines. Welcome mo sa Pilipinas, and may God bless the Philippines, and may God bless the American people, and to President Trump. Sir, MAGA, make America great again. A lowly Filipino content creator desire to help you make America great again by will give the ideas ideas sa GoPro kay Nick Woodman. Willing ho ako na mag-share sa inyo. I'm very much willing to give you my ideas, and if success comes, so be it. So again, sa kay Nick Woodman, may this video reach your attention, and may I trigger, and may this trigger your desire, your enthusiasm to visit the Philippines. Come and visit the Philippines, and hoping to see you soon. So God bless America, and God bless Nick Woodman. So balikan ko lang sa GoPro. So, bakit nga ba to my followers, bakit nga ba na may desire ako na mag-share, mag-invest ng idea? Yes, ang talino kasi investment din yan eh. Opo, investment din yan. Although na hindi siya masabing pera, pero meron ho. Bakit ba gusto ko na mag-share o i-revive yung GoPro? Kasi marami hong paggagamitan eh. Marami ho. So hindi ko na lang sabihin dito kasi ayaw ko na, I don't want to spill the beans. Gusto ko pag dumating si Nick Woodman, kahit i-message nyo lang ho dito, kahit na hindi na ho maraming media, okay lang ho. Kahit dyan na lang ho tayo magkita sa US Embassy, okay na ho sa akin yan. Okay na ho. Hindi ako mahirap i-please. It's not hard for me to please. Opo, simple lang ho kung tao, kahit tubig lang okay na ako. Ganun ho. Sa meeting natin, just prepare a whiteboard marker, whiteboard, and a chair. Ganun lang po. Yun lang po yung akin. And willing ho ako to write down my ideas. So to give you a background kung sino si Jesus Sukgang, there was one incident dyan sa Philippine Coast Guard. 2006, February of 2006, a Japan expert who conducted a seminar on tsunami. Yes. Yung files ko pala nandyan sa Iloilo City sa aking magiting na tatay. Shoutout sa iyo, Tatay Jesus Senior Sukgang. Yung aking file na nandyan pa sa Iloilo City. Sana kung mabasa, i-plancha mo lang. Tapos nandyan kasi yung pangalan ng hapon. Nandyan yung lahat ng mga, yung simple na details regarding doon sa tsunami na seminar na kinonduct dyan sa Philippine Coast Guard. So, to Nick Woodman, kung meron kang interpreter, much better. But then, I can speak the language, pero siguro kailangan ko lang mag-hard start up to get back on speaking English. Hindi man ako fluent sa English. No? I'm not fluent, but then I can speak English. So, yung nangyari, nung bumisita dyan sa Philippine Coast Guard yung Japan expert, under ng JICA, pupuntahan ko na lang doon sa last portion ng kanyang seminar, that is the question and answer portion. So doon sa question and answer, recipient to ako, isa ako sa nakapagtanong doon, and I had 2 questions. One question was answered by then officer, yung si Sir Esguera. Yung Esguera na yan dyan siya sa isang TV network, kilala yan siya, nagtuturo yan siya, isa sa mga nagtuturo ng mga tawag nito, yung saving lives, mga safety, mga procedures yan, nagtuturo siya, may ano yan siya, may slot yan siya sa TV, nagtuturo yan siya. Siya yung sumagot sa una kong
tanong. Ano yung una kong tanong? Ang tanong ko kung kung yung tsunami ba ay cause lang ba ng tectonic plates. So, siya na yung sumagot. Nagulat nga rin ako bakit siya sinagot. Tanong ko yun sa moderator, si Japanese moderator Ngayon, ang sagot naman ng Japanese moderator, he has a very good question. He has a good answer, sabi niya ng ganun. Kaya, yun na yun. Since na patapos na yung question and answer, nagtanong ulit yung Japan expert, one of the Japan expert asked several times if there are questions. Any questions? What? No more question? So I raised my hand and then I was the last person to ask the last question. My question was, were all those victims in the tsunami at Phuket, Thailand and other parts of the world, did they all die by drowning? Siyempre, ang sabi ng Hapon, nag-close hand siya. Ibig sabihin, halukip-kip siya ng kamay niya dito sa abdomen niya and then he humbly answered, I do not know the answer. Ito naman, nakakaalam nito si Chip Feliciano. Chip Feliciano, si PO ka na ba? Congrats sa iyo Ikaw yung nakaalam ng sagot doon So, it's because to avoid injury from insult, kasi dito sa Pilipinas, ang kultura dito, pag nagtanong ka, tapos malupit yung tanong mo, halimbawa, insulto na sa kanila yon. Ang sabihin nila, nagmamagaling ka, nagmamarunong ka, pinapangunahan mo sila. No. That time, I asked the question because inside my head, I already have the answer. I only hesitated to pick up the whiteboard marker, and write all the answers in the whiteboard. Yun na nga is to avoid na insult pa. Kasi Japan expert siya. How can a Japan expert, the so-called Japan expert, asked by then ay seaman second dyan sa Philippine Coast Guard was stupid or did not know the answer? And that meager seaman second, Jesus Sukgang Jr., seaman second that time, 2006, knew the answer and know what to do. Detalyado, isusulat ko po. Sulat yun. Alam ito ni Chip Feliciano. Chip, ikaw nakakaalam nun. Ikaw lang yung bukod tanging pinagsabihan, pinagkwentuhan ko nun So yun lang yun. Ngayon, yun lang po. Yun lang po sa kay Nick Goodman. That's my background. Isa pa. Noong 2008, pumunta dyan sa headquarters si Renato Solidom, then secretary ng PhilBox. Now yata si Renato Solidom is the secretary of the Department of Science and Technology. Department of Science, DOST, and Technology. Yan, Department of Science and Technology, Secretary si Renato Solidom. Was the visitor or who conducted the seminar dyan sa Headquarters Philippine Coast Guard. 2008 yun, tama, 2008. Then, CEO namin sa CJTC was Commodore Gilbert Ruera. Sir, thank you very much. Kasi dahil doon, sir, pinumuto pa ako nung nagtanong ako doon. It's because na may incident kasi doon sa question and answer portion sa seminar na ginanap dyan sa Philippine Headquarters Philippine Coast Guard noong 2008 about sa tsunami. Meron doong assistant si Secretary Solidom na nag-handle ng question and answer. Ito naman kasi may mga kasama kami rito, hindi ko nilang banggitin. Isa siyang kasama din, class 1. Nagtanong ba siya, tapos pangiti-ngiti, patawa-tawa. Samantala, yung iba namin kasama, mga civilian employee dyan, natatakot kasi siyempre tsunami yun. Talagang ang namatay nga dun sa tsunami, according sa report, mga 300,000 yun Opo, yung mga namatay sa iba't ibang bansa na dito sa Southeast Asia, noon sa Phuket, Thailand, I think that was 2004. So in short, nakita ko yung countenance. I saw the female assistant of then Secretary Renato Solidom of the Philippine volcanologist. I saw her countenance which para bang na-amaze siya or a sense of funny ba? Yung para bang natatawa siya. Ganon. Maybe in her mind she was thinking that what a silly question. So I rose up, I raised my hand and rose up and asked the question, and to prove na hindi lahat ng Coast Guard nagtatanong ng mga silly question. So I gave her a question na talagang hindi niya kayang sagutin. So with that question,
Renato Solidum I caught the attention of then Secretary Solidum, Renato Solidum of the Philippine PhilBox, who was sitting at the back of the conference room having a chat with the other officers, sets of officers ng Philippine Coast Guards and other civilians. And then he stood up because he knew, then Secretary Solidum of the Philippine Volcanologist knew that the question was very hard and tough, and his lady assistant cannot do not have the knowledge to do not have the capacity to answer my question. So he took the mic and then he said, "Sir, thank you very much for that very good question." Sabi niya ng ganun. Natuwa naman ako. According kay Secretary Renato Celidum, then Secretary of PhilBox or Philippine Volcanologist. And then he said all the answers. Nilatag niya. May mga follow-up questions ako doon along the way. Pero yun lang yun. So sino ba si Susuggang Jr.? Yun lang yun. I may not be an expert on some things, but then I have ideas. And then I can ask questions related sa topic. Not questions na para bang smart ass. Hindi ganon. So alam yan dyan. Mayroon naman akong question dito. I have questions here sa aking Facebook. Nakapost naman yan. Probably after nito I will post it again. Or ipopost ko na lang. Sundan nyo na lang. I will post it. Sa mga nanlalarawan, meron po tayong murang salamin. Nagpapalit ng lens, ng frame, ng nose guard, at iba pa. Oy! Oy! Sa mga nanlalarawan, meron po tayong murang salamin. Nagpapalit ng lens, ng frame, ng nose guard, at iba pa. Oy! Oy! Sa mga nanlalarawan, meron po tayong murang salamin. Please bear with me. I will be posting my questions with biblical questions, and then you test that questions sa lahat ng mga preachers dyan sa Amerika. Challenge ko yan, Mr. Nick Woodman. So that question will vouch for my hidden talents, my capacity na to think critically and to show you na meron akong ideas. Kasi ang ideas na yan, bigay naman ng Diyos yan. It's written in the book of Jeremiah 17 verse 9 to 10. Here, I will post my question.
I-quote na lang kita rito, Mr. Founder Nick Woodman. Yes, i-quote na lang kita rito, Mr. Nick Woodman. Founder and CEO. There, I already posted. So to founder of GoPro, CEO Nick Woodman, sir, I already posted my question doon sa aking Facebook, and may you find a worthy American who is able to answer my questions. So good luck po, good luck. That will be my application sa GoPro. If you visit the Philippines, you test my questions, and if you are convinced, if not convinced, visit the Philippines. However, it's up to you. Ideas loaded dito, I will give it to you for free. So it's up to you kung ano man yung magiging arrangement dyan, bahala ka na. So to President Trump, Donald J. Trump, the 45th and 47th President of America, make America great again. So God bless you, sir. God bless the American people, and God bless America. And may God strengthen that hand, so that hand may be strong on the lever of power by then Ferdinand Marcos Sr. God bless, sir. So tuloy ko lang sa kanina sa GoPro. Bakit nga ba na nag-collapse na yung GoPro? Isa ka bang feeling na ano bang plano mo? Hindi, gusto ko lang. Yun ang gusto ko Meron ba kayong question doon? Ba't hindi niyo question ng World War II na tinulungan tayo ng Amerika? Ganun naman, ibalik ko naman sa inyo. Baka sabihin nyo kupal, ano kayo? Ganun lang yon. So, ang magsaksi niyan yung Japan expert tsaka yung Japan Shinbo na reporter na nag-interview sa akin noong 2006. At noong 2008 si Renato Solidum. At kaya ako pinromote ni Commodore Gilbert Rueras, CEO ng Coast Guard Education and Training Command noong 2008. It's because na dahil doon sa binigay kong ideas at binigay kong tanong doon sa kinandak na seminar dyan sa headquarters Philippine Coast Guard by then Secretary of Philippine Volcanologist, Secretary or USIC Renato Solidum. Now, Secretary ng DOST or the Department of Science and Technology. So, yun lang po yung akin. So, tuloy ko pala dito sa GoPro. So, yun na nga, na-edit ko naman yung sa GoPro. Kinapi-paste ko yan, source Google, yan. So, dito na lang ako magbabasa. So, GoPro collapsed refers to the company's dramatic fall from a peak valuation of over 11 billion in 2014 to significant financial struggles characterized by declining sales, massive losses, layoffs, and a shrinking market share due to factors like increased competition, especially from smartphones and cheaper Chinese brands. So, hindi talaga mawasan yung communist na yan. Nakasaad naman yan i-post ko During the 1972, The Firing Line by William Buckley, and the guest was President Marcos Sr. Ito. I-post ko na. Yan, The Firing Line. So, i-search nyo yan sa YouTube. Tingnan nyo ho dyan. Yung Hoover University ba yan? Kanila yata yan sa YouTube. Tuloy ko lang. So, again nga, the shrinking market share due to, again, tuloy ko na lang,
cheaper Chinese brands, comma, strategic missteps, open paren, like the Karma drone, close paren, comma, overspending beyond its core action, camera market, period. While the brand remains iconic, it's a diminished entity struggling to stay profitable and relevant against integrated phone, cameras, and new competitors. So, ano bang aking expert? Bakit na hindi man ako masabi na expert sa ganyan. Wala akong expertise, hindi ako MBA eh. Hindi ako graduate ng Masteral Business class. Totoo. Tama 'yan. Pero meron akong isang experience sa isang grocery store back then when I was salesman. Nagtrabaho ako sa isang grocery store after na ng salesman ako was way back 1998 up to 1999. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan ng grocery na yan kasi masyadong malaki yan eh. Opo, masyadong malaki yan. Noong 1998 to 1999, nagbigay ako ng ideas dyan sa groceries na iyan. At sabihin ko talaga hanggang ngayon ginagamit nila iyon. Opo. Hindi naman ito plagiarism kasi saksi naman sila dyan noon. Kaya nga binigyan ako sa aking SSS ng 25,000 na contribution, 5,000 monthly for the duration of 5 months with the 6 months contract. Kasi nung time na yon nakita nila yung aking ideas, kaya mag-compete. Actually nga tinalo ko yung idea ng isang trainee manager diyan sa isang grocery store na yan noong 1998, 1999. So in short, gamit-gamit nila yung idea. Ngayon babanggitin ko ba rito? Siguro hindi na muna kasi alanganin na eh. Alangan na ako, ayaw ko nang idamay dito, lalo na may init-init na yung buhay ko. Pinag-iinitan na nga ako sa trabaho eh. Di po ba? So hindi ko na lang banggitin. Pero meron yon, may ideas ako doon. At yung mga experiences ko na yan, yan na lang yung magpapatunay. So to Mr. Nick Woodman, founder and CEO of GoPro, kung gusto mo na i-revive yung brand na yan o gusto mo pang ituloy kasi sayang yung iconic brand na mawala na lang eh. Pwede hong ibalik yan. There are ways na para maibalik yan at para umunlad. So nandito ho yung mga ideas ko, yung marketing strategy, yung mga brand, basta mga innovations nandito sa loob. So yung background ko lang sa media was way back 2008 nung nag-attend ako dun sa may Tower 1 sa Makati about sa media. At diyan sa Malayan, sa headquarters Philippine Coast Guard, conducted by one of the Malaya journalists, yung babae. Yun lang yung background ko. At I can unlock secrets. So, opo, alam ko po yun. So, hindi naman yan pagmamayabang at hindi naman yan pagsasabi na mataas yung aking lipad ba, hindi ho. Kaya nga sinasabi, I'm offering to GoPro, to the CEO of GoPro, Nick Woodman, innovations nandito. I will give it to you for free. So, it's up to you if that ideas will succeed. God willing, mag-succeed. As I know, may mga significance yan kasi the mother of innovations is necessity. So yun na yan po. The mother of innovation is necessities. At may mga innovations so dito. So again, good luck ko sa kay Nick Woodman. And I hope this would reach your attention and kindle your interest to visit the Philippines and find out who is that Jesus Sukgang Jr., a Filipino content creator who said he has ideas. And sir, if you are willing to visit the Philippines, please, I appeal to you. Please bring that AI with you who said he is God. And God willing, face to face with you who will be a tawag nito, witness a human versus an AI in a debate. Kung whatever topic, mamili na yung AI na yan. So, ang sabi niya siya ay Diyos, siya mamili. Pili siya ng subject na gusto niyang pag-uusapan. And I will prove to you with the help of God in Christ Jesus with the Holy Spirit that AI who claim he is God will be put to shame.
So yun lang po yung akin. So again, Mr. Nick Woodman, founder and CEO of GoPro. I already posted my question, biblical question. You can test it. You try the engines available in America, available in your fingertips. You can try the quantum computer, super AI, supercomputer, everything. You try it. Google, kung ano pa yan, mga GPT, whatever GPT. Even though I summon also the communist China, I know you have spies in here. You have been doing some case study or casing on my whereabouts, my location. I know. So you can test it. If communist China believe they have the best na AI, you can test my question. So good luck. Good luck sa inyong lahat. So ito pa. So again, sa key reasons for the decline. GoPro decline, smartphone competition, high quality cameras in smartphones significantly eroded GoPro's market as many users found them sufficient for casual action shots. 2. Strategic errors. Failed attempts to diversify beyond cameras like the unsuccessful media division and the rushed release and recall of the Karma drone damaged confidence and drained resources. So ito kasi ang problema sa tinatawag na pag nagra-rush ka. Kung meron kang isang item, halimbawa i-rush mo, in short yan, that's mediocre. Mediocrity does not create success. Mediocrity creates failure. Yes, bakit? You will be spending a lot of money to recall your product, to recall your items, and then at the same time, you will lose your customers. If your company is a customer-driven oriented, I quote Stephen R. Covey, if your company is a customer-driven oriented, if a product-driven oriented, post a mediocre product, you will lose your value. You will lose your ano ba itong mga suki? Your customers. See? You will lose them. You will destroy in turn the very brand which you for long time built. See? So ganun ho yan. So, meron din ho ako kasi may mga libro ako sa bahay. Andun sa bahay yung mga libro ko sa marketing like sa ano bang university sa Amerika dyan. About nagtuturo din sila ng may course din sila ng MBA. Nandyan yung libro ko, yung kulay brown. Nandyan sa aking tatay, yung ganyan mga packet size, ilang piraso kakapal nun. So, nandyan ho sa MBA. Marami pa. So, again, babasahin ko rito sa strategic errors. The GoPro strategic errors, failed attempts to diversify beyond cameras like the unsuccessful media division and the rushed release and recall of the Karma. So yun na yun. Ano pa ba ibang brand na nagkaroon ng mga errors dyan? Banggitin ko pa ba rito? Parang ayaw ko banggitin. Di ba yung pagkain ng bata, yung infant food, alam nyo yun yung infant food, yung sikat na sikat, di ba nagkaroon ng recall yan? Di nung nagkaroon ng recall, losses yun. If you recall your product, that only signifies losses. Opo, losses kasi you will be spending money to recall that product. That product ng mga substandard, mediocre, failure, kung may mga discrepancies man yan or what. That's money. That's money. Money yan, losses yan. And you will lose your customer. See? Ano pa bang infant brand? Infant brands lang ba? Meron pa. Ano pa ba? Yung drinks. Alam nyo bang mga drinks, mga tea na yan? Meron yan dito sa Pilipinas. I know you know it kung ano yan. Yung mga tea sa other pa. Kaibigan mo. Best friend mo. So yan lang yun. So tuloy ko lang. Again, sa strategic errors, the rush release
anything ho na by rust and release, mediocrity or mediocre products, subject to failure yan. Opo, subject to failure yan. Kasi may investment ka nga sa R&D. What is the R&D? Research and Development. Tapos naglabas ka ng product na mediocre. Tapos ka. Corporate complacency. Ano yun complacency? Founder Nick Woodman, belief in the brand's invincibility led to investment in core innovations and overspending on athletes, sponsorships, diverting funds from product development. So, hindi ho lahat ho ng mga athletes na nagdaano ng mga brand successful hindi ho. Bakit ba? My question is, athlete ba yung nag-build ng product mo? No. The people who built your product was part of your R&D. Ano yung R&D? Again, research and development. Those are the people that you need to protect. Your R&D personnel or people, those are your valuable assets. Innovators, those are your valuable assets, not athletes. Athletes, I know athletes, they can influence. Kaya nga, I've been there ho. Portfolio ko, nag-attend ako, I attended the seminar dyan sa Tower 1 sa Makati nung back 2008. And, ano hong topic doon? Advertisement. Opo. Advertisement to increase yung sales. So, naintindihan yan. So, I call the attention sa mga journalist o sa media, mga media practitioners. Baka sabihin nyo, isa rin tong mediocre. No, hindi ho. Bigyan ko na lang kayo ng sample. Baka sabihin nyo sa akin, bobo. Hindi ako bobo. At hindi ako tanga. I know yung mga time segment ninyo. Gets nyo na? Tatawagan ko na lang yung mga matatalino nyong isip. Kasi baka sabihin nyo, wala yan, mediocre yan. Tama yan. Amakin nyo. Pero alam ko, may mga time segment, may mga elements yan. At panawagan ko pala ito sa mga kasama ko noong 2024 na ikwento ko naman sa inyo nung ongoing yung ating seminar do RTINA doon sa may opisina na yung isang radio station or TV station tinawagan ko nung time pa yun ni Mayor Duterte. Kasi meron silang guest doon. Opo, may guest yung isang TV network na yan na isang professor at isang lawyer ng University of the Philippines. Tinatawagan ko, napudpud na yung daliri ko, natapos na lang yung segment nila. Hindi talaga sinagot yung aking tanong sa telephone. So alam nila yan. Kilala yung host dyan sa isang TV network na yun pag umaga. Yung masalamin yung yung malaking katawan. Yung magaling mag-modulate. Sino ba yan? Yung kasama niya dati si Mr. Enriquez, si late Enriquez. Excuse me po. Ganun ba? Yung malaking mama, yung nagkaroon sila dati doon ng issue kay former President Rodrigo Duterte nung time ng panunungkulan bilang presidente ni Mayor Duterte. Tumawag ako doon Yung sinabi ko nga doon, construing So ganun yon. Napahiya siya sa tanong ko. Kaya yung aking landline, yung number sa bahay, nung tumawag ako dun sa TV network na yan para sana tanongin yung abogada at kung gusto nila debate, pwede ho. Willing ho ako makipag-debate. Ayaw ba nila yon? Talo ka agad ako sa qualification kasi siya, abogada, professor pa ng UP. Sino ba ako? Tawag nga sa akin si Mang Jesus Si Mang Jesus. Ganun lang po yung tawag sa akin. Si Mang Jesus. Ganun lang yon. So, para ba matanong ko? Kasi, yun lang po yung akin. So, saksiyan dyan sa Coast Guard Education and Training Command na meron pa dyan isang professor sa isang colleges. Sabihin ko pa ba? Bisita kasi ni Ma'am yun, ni Ma'am Abila Ma'am, nabanggit ko pa yung apelyido mo rito. Baka magalit ka sana, wag naman. Professor siya Nagtanong nga ako doon tapos nauwi sa debate, hindi umubra yung professor niya, napahiya Takay mo ilang taon na siya sa school, sa college na yan, professor siya, tinalo siya ng isang hamak lang na
isang hamak na PO3rd. PO3rd that time, I was PO3rd at that time nung nagkaroon ng seminar diyan sa Coast Guard Education and Training Command with regards doon sa kooperatiba. So bakit ko ba nilalabas yung mga bagay na ito para ba sabihin matalino tayo? Hindi. Ako nananawagan ako again, I'm calling the attention of Nick Woodman na if you want to visit the Philippines, come and visit the Philippines. Welcome mo. And I implore na bring with you that AI who said and claimed that he is God. So one incident pala sa YouTube, Korean national Lee Sedol in a Gomoku board. Yes, Gomoku board. Naglaban yung si Lee Sedol and the AI. Sino ba yon? Si Stockfish ba yon? Sino ba yung sa Gomoku board na yon? Yung sa YouTube. Naglaban sila out of 5 set. Lee Sedol won 1 but he loses 4 while the AI won 4 and only lose 1. So again, sir, Nick Woodman, I challenge that AI. Meron naman akong question dyan, already posted sa aking Facebook. You try the engine, Google, whatever engine, whatever supercomputer, super AI, you try them. You try them to ask that question. And if they have the answer, well, dalhin nyo sila sa Pilipinas at itest nyo sa akin yan. So, to Nick Woodman, I made this Facebook Live reach your attention, and a Filipino content creator, yours truly, Jesus Gang Jr., willing to give you ideas so to to continue to revive that GoPro brand. Okay po. So, God bless. So, yun ang problema sa pagka meron kang product na irarush mo. Yung sinasabi na strategic errors. Again, what is that strategic error? Failed attempts to diversify beyond cameras, open parent like the unsuccessful media division, close parent, and the rushed release and recall of the Karma drone, damage confidence, and drained resources. So yung sa Karma drones niya pala, ito sir, hindi naman ako part ng R&D ng GoPro, but din ito lang masabi ko. 'Di ba nagka-problema yung battery? Ang tanong, sino yung gumawa ng battery ninyo? Intindihan nyo na ngayon? The economic sabotage and the traitors who created your batteries. Sila yung mga traidor. Now you know. So each time na meron kang innovation, you have to be careful. You have to make your batteries. Nakita nyo na, sir? Not only the Karma brand with the failed batteries brought you losses. Question is ito. Who were the creators or makers of your battery for that Karma drones? Now you know who are the culprits, who are those traitors who destroyed your brand. Now you know. Now you know. Is that a secret? Hindi na secret. Okay. I'm not part of your R&D, but then I saw and I can see and I can think who are those traitors in your R&D. Because the battery failure, the failures of battery in your drones caused that recall. Now you know. The failures of battery in your drones caused that recall. Now you know. So again, to continue,
Key reasons for the decline. 1. Smartphone competition. 2. Strategic errors. 3. Market saturation. 4. Corporate complacency. 5. Financial woes. So, sana ba tayo kanina na tapos? Ito pa, tuloy ko pala. Sa market saturation, number 3, market saturation, the niche market for dedicated action cameras proved smaller than anticipated, with the brand becoming synonymous with the product rather than a necessity. What's that product? Yun yung Karma. Yan, yung Karma. So, doon pa lang sir sa brand, again, the name pa lang ng innovation ninyo, yung Karma, it does not denote a good result, Karma. Siguro, parang nakikita ko na who suggested the brand Karma. Is he an Indian national? Now you know. To prove you, a lowly Filipino, a Filipino content creator, Jesus Uggang Jr., can see through something na hindi nyo naman pinakita. Is he an Indian national? Well, this is not a smear campaign against the Indian people or India. What I meant was the brand name which you chose, Karma, is not a good idea to be a product name. See? It does not denote goodness, yung Karma. It's like revenge, it's a bad omen. See? GoPro. Karma pa yan. So, next is, after the market saturation, 5 is corporate complacency. Corporate complacency, founder Nick Woodman belief in the brand's invincibility led to underinvestment in core innovations and corresponding Bro, you're absolutely obese. My cancer. You gained 1 trillion pounds. in core innovation and overspending on athlete sponsorship, diverting funds from product development. So again, too much investment on advertisement is not it's not good. Siguro there should be a assessment if indeed the product carrier or advertisers have good results. Ganun lang yun. Dapat may benchmark. There should be a benchmark. So number 6 is financial woes. The company faced substantial net losses, revenue drops, and cash burn, leading to layoffs and restructuring efforts. So those are the reasons for the decline of the GoPro. Again, to run it down, smartphone competition, strategic errors, market saturation, corporate complacency, financial woes. So, the current situation. The GoPro current situation as of late 2025, early 2026. 1. GoPro continues to battle for profitability with significant net losses reported to $430 million in 2024. Number 2, they've shifted focus toward subscriptions and simplifying products, trying to stabilize their business. Number 3, the brand is now a smaller player, constantly competing with lower cost alternatives and integrated phone cameras. So, Mr. Nick Woodman, I implore, I appeal, I ask, I call your attention. Allow me to share to you ideas and innovations. Visit the Philippines. Come visit the Philippines. I will help you make America great again, and I will help you company GoPro to be successful again. And with the help of God in Christ Jesus and with the Holy Spirit to help the American people, and to President Donald J. Trump, sir, MAGA, make America great again. Why? Because I have an American friend, Gregory Bacon, who passed away January 31 of 2020, which I promised to him
that I have a longing desire to give something for America. And what is that something? Come, visit the Philippines, Mr. Nick Woodman, and with the help of God, I will prove to you na I have innovations. It's only free. If you come to your success, if you meet success again, well, good luck and God bless. And it's up to you. I'm not interested with the money. What I am interested is to help you and to help the company and to help President Trump make America great again, and to keep my promise to my American friend Gregory Bacon, who passed away January 31 of 2020. So again, to my American friend Gregory Bacon, who passed away January 31 of 2020, may that time come and may God help me in Christ Jesus with the Holy Spirit to keep that promise I made to you, that I have a desire, a longing desire to give something for America. So Mr. Nick Woodman, it's up to you, but then I suggest you better come. Okay? Oh, God bless Mr. Nick Woodman. So to continue, current situation is as of late 2025, early 2026, 1. GoPro continues to battle for profitability with significant losses reported. Example, 430 million in 2024. Number 2, they've shifted focus towards subscriptions and simplifying products, trying to stabilize their business. Number 3, the brand is now a smaller player, constantly competing with lower cost alternatives and integrated phone cameras. In short, in essence, the GoPro collapse signifies the steep fall from its IPO high due to intense competition and strategic missteps, though the company continues to seek reinvention. So if you continue to seek reinvention, come visit the Philippines, Mr. Nick Woodman. Reinventions, it's here. Magkita na lang tayo. I will be gladly willing to meet you. Diyan na lang tayo sa US Embassy. Just prepare a whiteboard and the whiteboard marker and a stall. And I will take a seat and then allow me to think and then I will write it down. You can ask me question and I will share it to you kung ano yung mga ideas na yun. So God bless to you. And God bless the American people. To President Donald J. Trump, sir, make America great again. God bless you. And may God strengthen that hand, so that hand may be strong on the lever of power. By late President Ferdinand Marcos Sr. So, i-show ko lang kayo yung with regards dito sa GoPro. Something that the stock market really doesn't care. GoPro went from 67% of the global action camera market and a valuation of over $11 billion to today being something that the stock market really doesn't care about, with less than a $1 share price. And last year, they burned over $100 million in cash. So what is this wild ride of the GoPro Corporation tell us about business, and what lessons are there for us as business owners? I'll tell you the whole story and how it all happened in this video. Hi, my name is Michael. I love making videos to teach people about So, na-share ko na ito kahapon. I-share ko na lang ulit. Like this one about GoPro. If you'd like that kind of stuff, I put together a list of the 10 ways that I Lagyan ko lang ng note. Yan, pinost ko na.
to Mr. Nick Woodman. At yung content sa YouTube, nandyan, sundan nyo na lang. So pakaiksian ko na lang kasi naibasa ko naman yung ibang bagay tungkol sa GoPro. At pwede nyo namang sundan sa Google. So ganon. Ano pa ba yung tatakel ko? Ito na lang panawagan ko. So sa akin palang tiyahin, tiyay, to my tita Nancy, isang masigasig din at also possesses one of the many Filipinos who possess who have an indomitable spirit. So, may tita Nancy. Ano pa ba? Nagla-live ba ako? So, tita, invited ka sa aking next na Facebook Live. Usap tayo para magkaroon naman ng ibang topic. Tungkol ito sa tungkol ito sa dissenting opinion ng isang Associate Justice dyan sa Supreme Court, si Maidas Marquez ba to? Kagiwa, Honorable Justice Kagiwa. So na-post ko naman diyan. This is the sa topic ni sa pinost ni Honorable Justice Kagiwa. So nakalagay naman diyan sa aking pin post sa Facebook, nakalagay naman diyan. So actually naka-post naman iyon Pinost ko na yung invitation ko sa iyo, tita. So sana mabigyan mo ng panahon para ba may tita Nancy, mapag-aralan mo. Nagla-live ba ako? Yan. Ito, basahin ko lang yung invitation ko sa aking tita, Ode Alteram Partem, or should I say, let us hear the other side. Apostrophe, for academic purposes only. I quote, for academic purposes only, end quote. So, hashtag Jesus Suggang Jr. and hashtag Nancy Kaputli. Sayin ko na, TI, invite kita na mag-collab sa topic na i-post ko. Inform me pag ready ka na po. Kung ayaw mo ng topic, you can decline. TI, salamat. So, I hope na hindi mo ito i-decline. Since meron ka namang desire na maging isang konsihala dyan sa inyong barangay, nararapat lang na mag-aral tayo sa ganitong bagay kasi ito nag-i-involve ito sa isang dissenting opinion. Basahin mo na lang, TI, regarding din to kay Leonen, kasi hindi maiwasan talaga yung tinatawag na public administration. Although na wala tayong kurso na public administration, pwede naman tayong mag-aral ng mga bagay paano i-manage yung publiko. Isa dyan, ang masuggest ko is yung pag-aralan mo yung Philippine sociology or yung sociology, in particular the Filipino setup or the Philippine setup. So ganun yun. So may mga kanya-kanyang mga kultura, bawat region, bawat salita sa Pilipinas. So since dyan ka lang naman sa Iloilo, ang masuggest ko siguro yung sociology patungkol sa Pilipino, at hindi na mahirap para sa'yo pag-aralan yung kultura or yung Ilonggo sociology, yung particular sa mga Ilonggo. Okay? Sana mapakinggan mo yung aking panawagan at trigger ko ang iyong interest para magbasa ng patungkol dito sa kay Honorable Justice Kagiwa. So ito ang sabi niya sa reference, this is a dangerous reading and application of a criminal statute.
Honorable Justice Kagiwa's dissenting opinion on marital infidelity. So yun siya, the marital infidelity, kasi usual yan sa mga mag-aasawa. Bilang isang konsyala ng isang barangay, makakasagupa ka lagi dyan. Siyempre, pag wala ng kung ano-ano pa, laging nag-aaway. So, maintindihan mo yung aking sinasabi. Although, mga legal na mga bagay ito, pwede naman pag-aralan for academic purposes only. So, yun lang yung akin. Kaya nga, yung title dito is for academic purposes only. Hindi ko lang na-cite doon yung kasama sa title ko na marital infidelity. So, continue ito sa ginawang dissenting opinion or sa opinion ni Honorable Justice Kagiwa, quote, "If proof that the woman suffered mental or emotional anguish is to be considered the gravamen of Section 5, open paren I, close paren, comma, then the determination of whether the crime is committed is no longer based on the overacts of the accused but on the personal disposition and circumstances of the victim. Effectively, the guilt of the accused will be at the mercy of the and solely to the adjudged by the allegations of the victim. This is a very dangerous reading and applications of a criminal statute. It is the law that determines whether an act is criminalized, not the personal feelings of the aggrieved party." So, People of the Philippines, GR number 252739, dated April 16 to 2024, dissenting opinion. Honorable Justice Alfredo Benjamin Kagiwa. So, yun siya. May pinost naman ako actually dyan sa comment ko. Actually, 4 na yung pinost ko para dagdag ba referensya. Kasi kinuha ko rin yung comment ng ibang ng ibang mga audience or ibang mga nag-comment sa pinost ni Honorable Justice Kagiwa. Nilagyan ko nga lang number dito kasi yan yung unang arrangement doon, yung the chronological order ng comment na kasama doon sa post ni Honorable Kagiwa. Actually, hindi naman talaga ito yung tawag nito, hindi ko kinopya lahat doon. However, yung kinuhanan ko ng mga comment, as per arrangement nila, ito yung nauna. So, number 1 dito, credit to or CTTO, Charlie Tango Tango Oscar, colon, Joshua Santiago. Ito yung comment niya. Agree, period. It is an elementary principle in law or in law school that thoughts, open paren, and feelings, close paren, are not the basis of criminal liability but overt acts, open paren, done or said or not done, close paren, period. Second is number 2, CTTO or credit to the owner, colon, Bathman naman. To prove specific criminal intent of malice is important as it is the criminal wrongdoing of the accused, comma, which is being punished by penal laws, period. In Republic Act number 9262, comma, it is the specific criminal intent to commit verbal abuse, comma, denial of financial support or custody, open paren, among others, close paren, that resulted to mental or emotional anguish that should be punishable, period. Meaning, it should be the positive criminal deed of the accused that is punishable, comma, while the mental or emotional anguish is the effect on the woman that need to be established as one of the elements of the offense, period. And that is why Section 5, open paren I, close paren, is presided by the preeminent word, quote-unquote, causing mental or emotional anguish, comma, to emphasize the consequences of the punishable wrongdoing, comma, which are the following, comma, repeated verbal abuse and denial of financial support or custody, period.
In my opinion, sabi ni Mr. Bathman naman, in my opinion, therefore, it is quite confusing to rule that, quote, the intent to cause mental or emotional anguish on the woman, unquote, is itself the criminal act that is being punished, giving us reasons to believe that it is the effect or consequence of the criminal deeds rather than the criminal deeds itself that is being penalized. So ano ba mga pinagsasabi ng dalawa na yan? So ganito, under dun sa dissenting opinion ni Honorable Justice Kagiwa na yung emotional na torture tsaka mental, para bang idagdag dun sa kaso, hindi lang yung criminal, ba concubinage o adultery man or marital infidelity in particular, kasi yan yung ginawa niya, marital infidelity, kaya nag-cause yun ng anguish. Ibig sabihin, yung emotional tsaka yung mental, siyempre dagdag sa kaso yun, siyempre patong yun, papatong yun, halimbawa damages kung ano man, pera tsaka at kulong, kasi papasok na yan, hindi lang civil hindi lang civil siguro yan. So yung ano bang ating purpose, bakit kailangan natin pag-usapan dito? Kasi ang gusto nilang mangyari sa dissenting opinion na sabi nga ni Honorable Justice Kagiwa, yung pati ba yung emotional na anguish na tinutorture ka, siyempre i-claim ng babae yun kasi apektado siya, halimbawa. Pwede niyang i-file yun sa lalaki, which is na hindi naman yun kasi ang papailan ng kaso, halimbawa, yung ginawa mo, sinaktan mo siya, minura mo, yun ang mga ganun, pero yung feelings ba, the mere feelings alone, tsaka yung emotional na mental torture, ipa-file mo yun sa kanya sa kaso niya. Pwede siguro civil damages. Pero siyempre, kasama na yan doon. So, ito naman yung aking comment number 3, opinion. The burden of proof are on the prosecution if indeed there was an intent to cause harm as stated. Proofs versus presumptions. Jesus Sukgang Jr. ay Filipino content creator. So, yun naman yung akin. Kasi may nakikita rin ako dito, unahan ko na kayo. Kasi ang burden of proof na talagang yung mental torture, yung emotional, pwede mo i-file sa kanya kung talaga una, yung siguro may mga element iyan Halimbawa, kinulong mo yung babae, wala siyang may makausap, wala siyang cellphone, wala sa lahat, yun, papasok na yan doon. At syempre, i-determine yan ng ng experts. Sino yung mga expert? Kasi itatawag sa korte yan Sino yun sila? Doctor of Psychology. Hindi lang yung psychologist Baka sabihin sa'yo, hindi, doktor ang magsasabi niyan. Kaya nga kahit sa mga namatay, hindi mo pwedeng sabihin, patay oo, nakita mo halimbawa. Pero sino nag-i-issue ng sinasabing death certificate, di ba doktor? Yan ang ibig sabihin. Kung nag-issue dyan yung mga ng papel naman hindi naman, kaya nga ang akin dito sa aking topic, kaya na-invite kita, is not legal opinion. Ang masabi ko siguro, it's legal, it's opinion. Opinion po yan, and for academic purposes only. Kasi ang akin lang, kung Facebook live din lang tayo, pwede naman tayo mag-aral ng batas So ganun yan. So na-intriga kasi ako sa ibang mga lawyers na iniinsulto nila tayo na hindi naman tayo lawyer o pipiling lawyer. Again, hindi ito pipiling lawyer. This is a desire ba na gusto ko rin mag-aral sa ibang mga bagay, lalo na ito with regard sa marital infidelity, na yung mental emotional anguish ay magdetermine kung isa pa sasabi nga sa dissenting opinion, the dissenting opinion of Honorable Justice Kagiwa, yun na nga yun na sana ba rito yung mental and emotional anguish. Actually mahaba yung kung babasahin natin Proof that the woman suffered mental or emotional anguish is to be considered the gravamen of Section 5I. Then the determination of whether the crime is committed. Ibig sabihin, magiging krimen yung mental and emotional anguish ng lalaki na dinala niya sa babae. Yan yung sa marital infidelity. Hindi mismo yung ginawa niya na may ginawa siyang babae, ganito hindi. So ganun naman yung dissenting opinion ni Honorable Justice Kagiwa. So sa akin naman, it is doon sa prosecution, yung burden of proof na i-prove nila talagang na magkaroon ng merit yung mental and emotional anguish para mag-determine kung yung ginawa ng lalaki is crime. Ano yon?
Unahan ko na kayo ha. Tiya, ito na. Kung isolated yung babae, kinulong mo sa bahay, wala siyang makausap, magulang ganyan, verbal abuse, pagkain, financial, para ba in short ginawa mo siyang hayop, ibig sabihin may control, may limitations, only restrict mo yung kanyang freedom as stated doon sa Bill of Rights. So again, panawagan ko sa mga attorney, mga practicing lawyers dyan, in particular, ito, nagsusumikap kami rito sa OD Alteram Partem, Let us hear the other side. Ako, yung host, si Susukgang Jr., bagaman hindi man ako lawyer, nagsusumikap lang ho na ito maibahagi yung mga ganitong talino, ganitong bagay sa ating sa aking mga audience at sa mga Pilipino pa kung saan pa ito makarating, na para bang a form of academics purposes only, not only academic purposes but to educate, to inform, na ano bang elements doon, at yung kahit na bagaman hindi tayo lawyer ay to encourage others na mag-aral at magbasa din tayo ng batas gaya ng sinasabi ng isang judge doon sa isang libro na nabasa ko dati sa Central Bookstore. So lumipat na pala yung Central Bookstore doon na malapit sa may puntang Malacanang. Yon, lagpas na yata ng FEU yun, doon na siya malapit. Doon sa may, ano ba tawag doon? Yung sa laging pinagraralihan doon, nakita ko na doon sa gawing kanan So from doon sa U-Belt sa Quiapo sa Recto, yun doon naman wala na kasi doon sa may Evergotesco building Diyan sa may junction ng papuntang ano ba yan diyan? FEU. Yan, tama. May junction diyan 'Di ba? Isitan Recto, diretso ka, may Evergotesco dito sa kanan, nandun. Diyan dati sa mall na yan diyan, nandun sa baba yung Central Bookstore. Doon ko nabasa yung sabi ng isang judge na in-encourage niya yung mga citizen or individual na mag-aral din ng batas. Huwag lang yung feeling. So again, hindi ito feeling, kundi ito ay for academic purposes only. Yours truly host, Susukgang Jr., nagsusumikap. Dahil hindi man ako nakakapag-law school, may karapatan din naman tayo na mag-aral ng batas, mag-invoke, magbasa as stated in the 1987 Philippine Constitution, Article 3, Bill of Rights. So, yun lang yun. So, sana itong maging inspirasyon ito sa inyo, lalo sa mga kabataan na sabi nga ni late Ernie Baron, kung walang power, kung walang knowledge, walang power. So, knowledge is power. So, magbasa-basa tayo ho, mag-aral-aral ho tayo. Kasi sa mga bagay na kung saan nag-aaral at nagbabasa tayo, ay nakakadagdag po iyan ng karunungan at ng kaalaman sa ating buhay, sa ating pagkatao, at maituro ninyo sa inyong mga anak o sa inyong magiging mga pamilya o magiging anak pa. Ituro ninyo sa inyong kaibigan para po yung karunungan ay pananggalang at shield din po iyan. So yun lang po. So TI, sana mapakinggan mo tong aking Facebook Live at pag nakahanda ka na, magbasa-basa ka, mag-prepare ka na rin ng question kung gusto mo para pag-usapan natin. Okay po? At may Google, may internet ka naman So siguro mag-limit lang tayo ng mga bagay na na para lang ba necessary lang sa layman's term sa mga tao na madali nilang maintindihan. So pwede naman iyon. At mai-share ko rin sa'yo yung mga tinatago ko ba. Siguro i-ano ko na lang yun, i-DM ko na lang. So ganon. Kasi meron kang desire na maglingkod dyan sa inyong lugar, maging konsihala. At least kahit papano, kahit na isang konsihala, meron kang desire, meron kang gana na kahit papano nagsusumikap na makapag-aral, magbasa, sarili, mag-self-advancement sa batas. So again, sa ating mga audience, naway itong pagsusumikap namin dito, pagsusumikap ko ay makapagdala din sa inyo ng inspirasyon. At bagaman isa lang tayong hamak, nagsusumikap din tayo. Again, pag nagsalita tayo tungkol sa batas, sabihin lang natin na ito yung sinasabi ng batas, hindi naman ating sinasabi iyan. Ngayon, hindi man ito legal opinion, ito po ay isang opinion lamang. Kasi hindi ito nga legal dahil isang bagay, hindi ako abogado. Pero meron ho tayong karapatan para i-invoke yung Article 3. At meron din tayong karapatan dahil doon sa Article 3, the Bill of Rights, may karapatan tayong magbasa ng batas.
tama yung sabi ni Senator Miriam Defensor Santiago, hindi iyan tabloid. Correct. Hindi iyan tabloid. Kung ikaw ay nagbabasa ng tabloid o parang newspaper lang, tapos hindi ka gumagamit ng mga kaparanan para i-improve yung mga binabasa mo, ay talagang walang mangyari dyan. Again, marami hong paraan para mag-aral sa batas. Ang mahalaga, alam natin yung ating ano yun, yung the power of 7, what, when, where, why, who, which, and how. Know where to go, what to do, and how to get there. So the power of 7 anchored in 3. So sana itong aking channel, Ode Alteram Partem, let us share the other side, ay makatulong sa inyong mga nasa, inyong mga gusto, at sa iba pang mga audience ko na marating ng aking Facebook Live na ito. Ay again, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Again, sa aking magulang, aking mga kaibigan, sa aking mga kasama dyan sa Philippine Coast Guard. Ano pa ba? Ito ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Amen.